mga tigpaminaw all over the Central Visayas, all over the world, ang mga naminaw sa imuhang programa. Maadyong adlaw, maadyong puntag ninyong tanan. Maadjong buntag. Ang diri sa Cebu laba estimated 200,000 Buholanos living in Cebu, either businessmen, workers, professionals, mga plain housewife ug uban pa. oh. Wow, greetings. Greetings sa atong mga kaigsunan diha sa Cebu. Governor, una sa tanan, unsay atong response ining naanasad kunoy COVID-19 diha sa Dawis Bohol? Yes, actually, ang nahitabo diri sa Bohol, um, initially, last December, ni os to 58 ang among kaso, and then even nag-below 20 cases kami. Mm. Unfortunately, about 2 nights ago, ang Bohol, aduna na about 111 kaaktibong kaso sa COVID-19. Nisaka balik ang cases. Ah. So, lakip na ang 87 ka mga aktibong community transmission cases o 24 na active cases na gikan sa mga LSI, APOR, mga returning OFW. So, nagtotal siya ng mga 111. Mm. So, but even with that, no, more than 800 ang recovered cases. Ug ang kamatayon nato is siya nilapas sa 20 cases. Despite na 1.5 million ang lumulupyo diri sa Bohol. So, ang dakong pundok sa mga nagpositibo anaa sa lungsod sa Dawis, as you correctly pointed out, no? Pagkakarot, adunay mga 43 ka aktibong kaso. So, tanang 43 na aktibong kaso, gi-isolate naman sila dito sa Municipal Isolation Facility o sa ilahang mga panimalay sa mga patients, gi-lockdown na sa LGU. So, mausab ang atong gibuhat sa lungsod sa Ubay, no? We also have some cases in Ubay. Ang tanan nga mga infected nga pasyente gi-isolate usab sa ilahang municipal isolation facility didto. So ang mga tinugyanan sa DOH, Provincial Health Office, Regional Health Unit ng Dawis, nagpadayon sa ilahang contact tracing sa mga bag-ong kaso. Dako gihapon ang posibilidad nga mudaghan pa ang atong makit-an nga mga mag-positive tungod sa nagpadayang mga contact tracing. So, ang pagsaka sa kaso, technically, we have seen this before, Boss Eli. Because before, sa among experience diri sa Bohol, after na ma-identify na mo ang mga natakdan o human sa ilahang pag-isolate, musunod ang active contact tracing. So, pag nag-contact trace ka, dako-dako ang posibilidad na madugangan tungod sa contact tracing. So, right now, even with this 40 plus, Boss Eli, I think this will still go up. Masaka pa ni. Whether this is in Ubay or in Dawis. But this is the normal trend. Last year, sa Bien Unido, sa Talibon, sa Isla Gindagpan, sa Isla Malingin, sa Tubigon Pod, this is our experience. Once there is an infection and aggressive ang contact tracing, mahibawan nato kung kinsa mga natakdan, mao nga musaka. After that, mai-contain naman nato ang sitwasyon tungod kay after 14 days sa quarantine, makita naman nato na muos-os na ang numbers tungod kay muayo na balik ang health sa atong mga kaigsuunan. So the strategy all the time is immediate action. Action dayon ta. I-isolate sila. Kuman sa isolate, ipa-quarantine, and then bantayan nato. Kinahanglan bantayanon nato og maayong ato mga kaigsuunan ug tabangan nato, tagaan nato sila ng assistance sa pagkaon. Siyempre tungod kay makulong sila sa ilahang mga panimalay, so kinahanglan matabangan nato sila o kinahanglan mo action po ng ato mga medical frontliners. I see. So sa ato pa ang tanang mga frontliners sa health, kabahin sa health, kuana andam na naglihok gyud karon aron mapugnan gyud ang pag-spread sa COVID-19. Yes, that's the only thing you can do. Tungod kay Boss Eli, di nato kahadluhan, nanghinaot ko ang tanang naminaw nato diha sa Cebu ug sa Bohol, no, ug sa Central Visayas. Makasabot ta na ang issue sa COVID-19 is generally ang statistics. Ang statistics sa tibuok kalibutan ug sa atong nasod, 88 to 90% ang recovery. Usahay mo abot pa sa 92% recovery. Yes. Ang fatality rate is less than 2%,
especially sa Bohol. Mm. And these are people na nanay mga daang mga comorbidity, daang mga sakit na, complicated na pod, mga, they are very weak, mga huyang na. So, these are senior citizens with comorbidities. So, if you can just stay away, no? In the sense na kinahanglan, di ta mo kumpiyansa kanunay, magsulob ta sa face mask, likayan nato ang mga areas na very tight, daghan na mga tao, likayan nato ang mga pagtapok-tapok, and then magbaton ta sa kahinlo, then dakong posibilidad nga makalingkawas ta. Like for example, Boss Eli, sa Ubay, that was because of a party. Na usa ka taga-Ubay nga nag-birthday party. So sa nag-birthday party, daghan ang natakdan. So you see, so if you know how to protect yourself, Boss Eli, stay away ta. Stay away ta sa mga anang mga kalihukan ba. Mga diri sa Bohol, bisan pa mga national government agency projects, di ka pwede basta-basta magpatawag diri, Boss Eli. Stricto mi diri. Kinahanglan mo coordinate ka sa provincial government tungod kay ipada nato mga opisyal sa atong medical frontliners para mo supervise sila. Kung natay mga kaayuhan na ihatag sa mga katawhan, kinahanglan i-schedule og maayo og minimal ang numbers for distribution o kauban kanunay ang local government. Wow. Oo. On the other hand, Bohol Governor Art Yap, ato man to nahisgutan nga sa 15 ka mga pobre nga mga lungsod sa Bohol, 13 municipalities belong to the 2nd District of Bohol. Doon na ba kay plano on how to uplift the living condition of the poor people in 2nd District? Sa karong panahon na, gipakadakan karon ang mga programa sa panubig. Because of the 3 districts in Bohol, sa 1st, 2nd, and 3rd, daghang mga barangay communities sa 2nd district ang walay tubig. And of the 3 congressional districts, 1st, 2nd, and 3rd, ang poorest is the 2nd district. Pastilan. Mga out of sa top 10, 9 municipalities ang nasa poorest na nasa 2nd district. Mga ang analysis nako isip pa gobernador karon, dako kini og kalambigitan sa kalisdanan nga nasinati sa ato mga kaigsuonan sa 2nd distrito is because of the situation nga kuwang ang ilahang mga panubig. Konektado ang kining issue. So kung maminaw lang ta sa mga yangungo sa mga katawhan dito sa ilahang mga complaints, especially sa kaislahan, sa kabukiran, sa mga barangay dito, dako kaadyo ang ilahang gibayran per cubic meter sa tubig kung naay tubig. But the truth of the matter is, boss, there is no water. Oh my. In more than 50 to 60% sa barangays dito. So ang sitwasyon dito, if there is water, almost 3 to 5 pesos matag 20-liter container. 3 to 5 pesos per liter ang bayad sa matag 20-liter na container. So, pasabot, mga 250 pesos per cubic meter ang ilahang mga gibayran sa tubig. So, imagine, ang normal, like for example, sa Tagbilaran City, 50 to 80 centimos kada litro ang bayad sa tubig. So diha sa Cebu, I don't know how much you're paying, boss, but ang diri sa Cebu is 48 pesos per cubic meter. 48 pesos per cubic. So kung i-translate nimo ang gibayran sa mga tao sa isla sa dako kayo distrito, they are paying 3 to 5 pesos per liter. Per liter. Pero na dinhi sa Cebu, Gob, ang MCWD napa sila kanang subsidized rate nga first 10 cubic meters, kuan ka, 16 pesos per cubic meter. Kunya, na 11 to 20, 17 pesos per cubic meter. Napay subsidy. Yes. So, it's very, very expensive. Murag, kung ikumpara nato, you're paying 16 pesos. Bohol is paying something like Tagbilaran City, about 10 to 20 pesos also. In other places, mga other towns, it is also something in that vicinity na 20 to 30 pesos. Usahay musaka to 40 pesos. Apan sa mga kaislahan, musaka per cubic meter to 200, 250 pesos. Jesus Kung kinsa pa ang mga kabos, maoy na biktima.
ang kinahanglan magbayad tungod kay tingi-tingi o wala, it's totally no water. So kung wala kay tubig, how will you live, di ba, Boss Eli? Ang ka-irony na Bohol Governor Artiap nga daghang tinubdan sa tubig diha sa Bohol. Di ba? Daghan ang tinubdan dire. Kung ang sourcing lang sa tinodra ingon sa mga eksperto diri sa Bohol, kung sa surface water lang, surface water funding lang, ang regular na mag-stationary na tubig sa mga water reserves namo diri sa Bohol, ikumpara sa gamit namo, kinahanglan namo, it is 3:1. That means ang magamit ra nato mga 30% to 35% ra magamit nato sa surface water containment sa Bohol. So, but pasabot na ay sufficienteng supply. As you said, daghan ang mga tinubdan sa tubig. So, it's a matter of how to develop it. It's a matter of how to develop it. Ang sitwasyon sa Bohol, boss, ang mga negosyante, di sila interesado, moingon ka na at dito sa mga poor municipalities. Di sila interesado. Ang gusto rin nila tabangan, ang Tagbilaran City, ang Dawit ug ang Panglao, tungod kay ang mga tourism hotels na dito. So, ang gusto sa mga negosyante, fast return. Ang kita nila. So, mao nga, nagdesisyon mi diri sa Bohol na kita, kinahanglan mo, desisyon ta. Gusto ba nato tabangan ng mga tao sa issue sa tubig o dili? Tungod kay kung gusto natong tabangan, action ta, desisyon na nato, mo barug ta. We have to decide to help because water is very much connected to economic development. Tinood. Kung naatay tubig, we are always healthy. Yes. Kung naay tubig, healthy ka eh. So kung healthy ka, then makapagtrabaho ka. So kung makapagtrabaho ka, naay income para sa pamilya nimo. And then number 2, konektado ang issue sa tubig sa agrikultura. So kung naa kay tubig, napud kay pagkaon. And then ang extra, pwede pud ibaligya. So dugang na pud para sa atong panginabuhian. So if you really want to solve poverty in the 2nd district, all out ka sa tubig kinahanglan mo. All out ka sa tubig. So at this point in time, dili ra naman ang 2nd district ang atong gitagaan ng tabang sa tubig. All municipalities and barangay. So ang 47 municipalities and 1 city namo, gitagaan namo ng 1 million grant gikan sa provincial government for water. Wow. 44 towns ang nakadawat na sa ilahang 1 million grant kada usa. Wow. Why pili-pili ang atong panghatag? Basta tabang dugang sa ilahang mga water projects sa mga kalungsuran. And then, we in Bohol, Boss Eli, we have 1,109 barangays. Wow. So, ang kada barangay karon nanghatag mi ng 100,000 peso na assistance bisan pa tayo sa pandemya, nakasabot na very, very critical ang issue sa tubig. So, ang every barangay right now is getting 100,000 pamalit sa mga bomba, mga matic, mga pump, tubo, pagpaayos sa ilahang mga reservoir. Kung kinahanglan dugangan pa, napod sa programa sa provincial government na konektado sa land bank o sa DBP na makakuha ang taog kwarta to develop communal water sources para sa mga lungsod, no? So, water is the very big issue. And they told me, Boss Eli, when I became governor, na ingon nila, imposible ang imuhang damgo na we can give fresh water, na makahatag tawag fresh water sa mga kaislahan, boss. But, Boss Eli, sa atong research, o sa atong napakita na, pinaagi sa mga desalination plant, makasuyop naman tawag tubig gikan sa dagat. And then we can convert this tungod kay tangtangon nato ang parat mahimo siyang fresh water drinking source para sa atong mga kaigsuonan. And today we have already one, our first desalination plant delivering 11,000 liters na dito sa Pandanon Island sa Hetafe. So nius-us na ang ilahang galastuhon from 3 to 5 pesos per liter, nius-us na to 50 centavos per liter karon dito sa Isla Pandanon. Now, I would like to congratulate also the municipality of Baclayon tungod kay ang second desalination plant nato is already operational dito sa Pamilacan Island sa Baclayon. And then ang mga naka-ready karon na tagaan pa nato, we have mga Kalituban in Talibon, Isla Sag, napod kay Hingutanan, Bilang-Bilangan sa Bien Unido,
ang Kuaming, sa Inabanga, and maybe about 10 other clustered barangays, island barangays for water. So matabangan nato ang atong mga kaigsuonan sa mga kaislahan sa water. And dito sa mainland, Boss Eli, napunta yung mga hinabang nila. I see. Di ay nag-text dire Bohol Governor Artiap, ingon siya, taga Punta Princesa, Cebu City siya karon, pero ang entire clan niya tuwa sa Hitapi, Bohol, ug ang number one problema nila tubig yun, Governor Yap. Tubig. Tubig. Sinodra. Water is the biggest problem. Mao nga, nang hinaot ko na ang mga local government, dawato nila ang atong gi-offer na programa gikan sa Land Bank ug sa DBP. Tungod kay kung moagi ka sa provincial government, makahuwam ta sa 2% for 2 years and 4% in the next 10 years. So imagine in 12 years, i-average nimo ang cost of money nimo, kinabaratuhan. Mo average ra ka ng mga 3+% per annum for 10 to 12 years, Boss Eli. Asa ka nakakita na capital investment na fixed na pwede ka magbayad sa 3 to 4% ra. So baratong-barato para sa mga munisipyo. Apan sa mga kung dili naman mga lungsod, sa mga barangay, gisugdan na nato 100,000 kada barangay. Why pili-pili ang tanang kabarangayan sa Bohol karon na 100,000 para sa tubig. O itugangan pa namo karong tuigan na 2021, tapos last year's program. And sa 2022, padayon ang programa. Basta tubig, continuous ang assistance ng provincial government. So ang target nimo, Bohol Governor Artiap, nga by the end of your first term, kinahanglang abundant na sa tubig ang matag barangay. Or masugdan. Masugdan, at least sugdan nato, and then continuous. Ug syempre, if we are still blessed with a second term after 2022, then we will continue. It will be a year-to-year project. As long as I'm seated as the governor, I will continue that project, Boss Eli. Kinahanglan tubig non-stop. And then after water, of course, ang pagpaayos sa ilahang mga farm-to-market road, that will be the next project because sa karong panahon na, gisugdan na nato ang bidding para sa pagpalit sa mga additional na mga road building equipment. So when we have the road building equipment, I will be issuing also an executive order na manghatag ta ng mga 100 to 200 cubic meters or even more per barangay. Sa mga quarry nato sa Bohol, there will be a gratuitous permit we will give. Manghatag ta ng mga anapog ba, ng mga surfacing minerals and materials para magamit sa ato mga kabarangayan. Bisan pa di nato masemento ang ilahang mga dalan, at least mapaayo nato ang ilahang mga dalan. Ayuhon nato ang pagpahaluna sa ilahang mga dalan. So we believe that with water and with roads and continue sustained program year by year, mataga nato pagtagad, I believe, Boss Eli, natay maitabang, dakong maitabang, especially sa poorest district sa Bohol, because kung di nato tabangan ng segundo distrito, apektado ang kinatibok ang lalawigan. Because whatever you do sa first o sa third district, Boss Eli, apektado ta tungod kay sa averaging, mabirata ng second district. So we have to help the second district. Tabangan nato ang atong mga kaigsunan sa segundo distrito. I see. Bohol Governor Artiap, sir, tagagan kong higayon sa imong parting word sa thousands of listeners karon sa DYRC Yagyagan. Daghang salamat, Boss Eli, sa kahigayunan. Ang hangyo ra nako sa atong mga kaigsuunan, moving forward sa this year, sa 2021 padung 2022, ako, Boss Eli, I cannot see na masulbad nato ang problema sa COVID-19 karong tuiga. So di pa nato masulbad ang problema. So kung di pa nato masulbad ang problema, magpaabot pa sa mga bakuna, then we must focus gihapon sa health security sa kada bulanon. Health security gihapon. But we have shown na bisan pa na walang bakuna sa Bohol, we have been able to manage the situation. Nada naman nato, Boss, yung sitwasyon. Tanawa, 1.5 million ang lumulupyo, bisan pa nag-up and down ang infection, di naman tamulapas ng 150 to 200 cases sa karong panahon na, Mada naman nato, ang recovery rate nato,
tayo na ang focus nato sa tubig and then sa local economic activities. That is the battle plan sa 2021 hangtod 2022. I see. So, salamat kay Gob. Good morning. Medyo buntag, Boss Eli. Thank you. May buntag. Mao to si Bohol Governor Arthur Art Yap. A very energetic and innovative, decisive government official. Naibawaan ako, no, ang unang kaila ko ni Governor Art Yap sa dihang siya pa ang secretary sa Department of Agriculture. And then, nahimo ni siyang congressman sa 3rd District of Bohol for 3 terms from 2010 to 2019, and then na-elected as Governor of Bohol sa 2019. No? Unya, na matod pa niya nga iyang paningwaon nga dunay water system sa kada barangay aron di na mo kaos og tubig pa maglakaw 3 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers aron pagkaos og tubig. Kinahanglan ang tubig because water is a right. Ang tubig kinahanglan diretso sa banggira, diretso sa inyong kusina, diretso sa inyong banyo. Unya, ang tubig mo ay makapadugang pagpahilti sa tao. Labi na sa mga tubig des kabukiran, 72 vitamins and minerals, dili pareho karon, no? Unya, og naay limpyo nga tubig, healthy ka, makatrabaho ka, makakontribute pagka something to your family and something to nation building. Sa di pa ko mo commercial, akong greetings nga to ni Mr. Henry Tan, ni North Humawas, ni Jojo Rigner, ni Virgil Rago Samanti, ni Rodolfo Rodriguez, Attorney Alan Felix Macaraya Jr. sa NTC, Sheila Marie Villamor, Erwin Five Fingers, si Mr. Erwin Gukong, no, sa Sembedco, si Andy Menyusa, si Dim Hernando Melisa, Welvin Apars, Maria Milagros Libante, si Diamond Jim, si Joe Ruiz Monsoler, mayon siya, mayong buntag, Mayor Idol Elias, gikan pa sa pag-cover nimo sa atong People Power Revolution, hangtod na sa federalism, hangtod na kang Marcos, mag 16 years old pa ko diadto, karon naminaw gyapon ko nimo. Salamat. Ni John kisa man ni John Raymond Chavez Baleing, John Raymond Chavez Labiing, si Maria Milagros Libante, Jeffrey Tan, Rico Abilia, Elga Villasiran Mahinay, kang Caroline Generale Reformado, Julius Mendoza, Bernard Racasa, Botsarto. Mga kaisuran, ay lisua, si Idra Asinas. Ay lisuan dahil sinumaran nyo kay karong tatawad atong interviewon ang opisyal sa Social Security System. Every week ni. So, human sa commercial, balik ta with Social Security System. Ang atong oras, aras 10:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.